Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. Hindi po ba mga kapatid, ang sarap po sa pakiramdam na malaman natin o maramdaman natin na mayroon tayong karamay sa buhay, na mayroon tayong kasama sa pagharap sa ating mga dagok o pagsubok sa buhay. Ang sarap sa pakiramdam na malaman natin na hindi pala tayo nag-iisa, na marami palang nagmamalasakit sa atin. Lalong higit kapag yung pagmamalasakit, yung pakikiramay ay nagmumula sa mga taong malapit sa puso natin o mga minamahal natin sa buhay. Ngunit sa palagay ko, mas masarap yung pakiramdam na malaman natin na mayroong Diyos tayo na mas makapangyarihan o pinakamakapangyarihan sa lahat na dumarami sa atin, na kasama natin, na kapiling natin. Ito po ang mensahe ng Panginoon natin sa napakaikling ebanghelyo natin sa araw na ito. Nang sinabi ni Jesus sa ating ebanghelyo ngayon, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble of heart, and you will find rest, for my yoke is easy and my burden is light." Take my yoke, ang sabi ni Jesus. Ang pamatok ay isa po itong wooden beam or cross piece that is fastened over the necks of two animals on which the plow or the cart is attached. Pero yung dalawang hayop ay napakahirap po na maghanap ng magkapantay. Kaya yung pamatok ay hindi po ginawa para sa balance, kundi may isang hayop na magdadala ng mas mabigat na parte. And so when Jesus tells us in our gospel today, "Take my yoke upon you and learn from me," pinapahayag ng Panginoon sa atin hindi lamang yung mayroon tayong kasama, na hindi tayo nag-iisa sa ating pagbuhat ng mga pasanin ng buhay natin. Bagkus ipinapahayag ng Diyos na sa Kanya yung mas mabigat na parte. At ang Diyos ang bumubuhat sa atin habang tayo rin ay naglalakbay, pasan-pasan natin ang mga hirap o dagok sa buhay natin. Sabi nga nila, when joy is shared, it is double. And when problem is shared, it is lessened. Pero itong pagbabawas ay may nagsasakripisyo para mas mapagaan yung ating kalagayan. At ito po ang ipinapahayag ng Diyos sa atin. Nagsasakripisyo siya upang lamang tayo ay mapagaan o maginhawaan sa ating pagharap sa ating mga suliranin sa buhay o dakok sa buhay. Nawa itong pagpapahayag ng Diyos ng pagmamalasakit ay siya ring pagmamalasakit natin sa ating kapwa, na sana matuto rin tayong magsakripisyo, na yung pagkakataon na tayo yung magbubuhat para sa ganun ay mas mapagaan ang kalagayan ng ating kapwa. Sa pakikinig natin sa kanila, sa pagdamay natin sa kanila, sa pagtulong natin sa kanila. Ang best example dito ay mga magulang. Sila pong bumubuhat ng lahat upang lamang maging maganda ang kinabukasan o ang kalagayan ng kanilang mga anak. Matuto rin nawa tayong magmalasakit at magsakripisyo upang nang makatulong tayo na mapagaan ang kalagayan ng ating kapwa at hindi tayo ang pabigat.
Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share at mag-subscribe sa Litawa Facebook page and YouTube channel. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.